Yes, good morning, church. Akala ko hindi natutunog yung ating microphone. Praise God. Are you blessed? Amen? Talaga? Amen. Purihin ang Panginoon sa ating praise and worship. And praise God, once again, it's Sunday. At tayo po ay nagagalak dahil habang tayo po ay nagsa-church today, yung ating po mga kapatid ay nagmi-ministeryo sa ibang church ngayon. Kaya kung nakikita nyo, naninibago kayo. Nasaan sila? Sila po ay nasa Batangas. So we praise God. Ating po ministeryo ay ginagamit ng Panginoon. So we pray for them. Traveling mercies for them. Kila Kuya Albert, kila Ate Ina, kila Kuya Gab at saka kay Sister Pressy. At sila po ay patungo ng Batangas. At ganyan din, we pray also safety for Ate Amiel. Siya po ay wala po sa Indonesia si Ate Amiel. Nakauwi na yung galing na Indonesia. Si Ate Amiel ay nasa Malaysia. At maraming salamat. Once again, it's Sunday. At kami po ay natutuwa for joining us today. At gusto natin pasalamatan ng Panginoon as we celebrate Sunday once again. This is God's Day. Amen, church? Kumusta po kayo? Pwede bang ngitian nyo yung mga katabi? Alam niyo, pag nakikita ko yung smile ni Jenver, nakakahawa, ano? Yung ngiting galing sa puso, ibang klase yung ngiti ng mga kabataan niya. Kasi pangkaraniwan sa mga kabataan, nakikita ko malungkot pero praise God dito po sa ating sambahan. Bukod kay Jenver, pag nakikita ko rin yung singkit na mata ni Ashley, ay talagang nakakahawa yung kanyang smile. And of course, there is a child ni Tita Lorna, happy birthday. Kay Brother Bob, happy birthday. Nakita ko yung icon doon sa birthday, ha? Bakit gano'n ang nilagay mo icon, Tita Lorna, doon sa dearest child? Tita, pagmasdan niya po yung ginawa ni Tita Lorna doon. So, Brother Bob, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Meron. And, once again, mga kapatid, this is Solution Grace Church. Ewan ko, nabanggit ko na ba? Once again na ako. At kami po ay located dito sa Tia Maria Saraw Building, CB Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Kasama natin today si Attorney. Alam ko medyo nakauwi na. Attorney, no? Nakauwi na kaya medyo maluwag ang schedule ni Attorney. At masaya ako nakikita ko nakasmile uli si Attorney dahil alam niyo po, talagang pag nakaka-text namin si Attorney, talagang ramdam namin yung kanyang puso sa Panginoon. At the same time, nagpapakover talaga siya ng protection ng Panginoon. At alam kong ang kapatid po nating si Attorney ay ginagamit ng Diyos sa bansang Pilipinas. I say amen to that. Amen. Hindi ho biro na siya nilagay ng Panginoon sa ating pamahalaan. So Attorney, thank you so much dahil kayo po ay ginagamit ng Diyos sa bansang Pilipinas. Amen. And meron pa ba ako nakalimutan sa mga nag-celebrate ng birthday? Happy birthday. Happy monthsary sa lahat. At tayo po come November, we'll be celebrating our 5th year anniversary. So please, sige, palapak lang. Abangan niyo po yung ating programa dahil ang ganda po na ating mga paghahandang ito. At I pray na mapagpala kayo sa aming mga paghahandang ginagawa. At binabati rin natin, mamaya po magmi-ministeryo tayo sa Taytay at alam ko sila po ay nanonood ngayon at kasama natin. So, good morning mga Taytay people, mga Taytay brothers and sisters. Amen. Taytayers. Mga Taytayers dyan, good morning po sa inyo. At ready na po ba kayo for the word? Excited na ako. Sige po, let's pray po muna. Father, once again, we thank you dahil kami po ay dinako mo sa aming sambahan, sa iyong tahanan para kami po ay magsalo-salo sa yaman ng iyong salita. At I pray that you would use me as your mouthpiece. Napakarami pong mga pagdiriwang ang amin pong isinasagawa nito nakalipas na linggo. Panginoon, tulungan niyo po kami na makita po ang mga mabubuting bagay na ito nakaloob mo sa amin. At sa amin pong pakikinig na iyong salita, mailapat po namin ang mga katotohanan ito. Maisa pamuhay po namin ang sa gayon ay patuloy po namin ma-appreciate ang iyong mga kamay na
dama sa amin ng iyong pag-ibig at sakdal ng pagmamahal. Ang iyong puso, Panginoon, ay patuloy po naming maramdaman at maunawaan ang yaman at lawak ng iyong pagmamahal. Salamat po, O Diyos. Ito po aming panalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. At salamat sa ating praise and worship. Ako talaga kanina habang umaawit po tayo talagang ang ganda ng first song natin. Oh. It was written by, I think, June G. Marcelo. Buong paghanga yung ating first song kanina. Salamat. Praise and worship team. At talagang buong paghanga ang taglay at pagpupuri sa ating buhay. Alam niyo po, gaya ng sinabi ni Kuya Aves kanina, dahil ito pong linggong ito, ang dami rin naming mga ginawa. Hindi naman kami may abala, pero maraming bagay na, mas maganda po talaga, ano, meron tayong mga ginagawa, pero wag natin laging ginagamit ng word na busy. Kasi pag busy tayo, ibig sabihin ay maapektuhan yung ating kalusugang pang kaluluwa. And at the same time, makaka-apekto rin ito sa ating physical body. Naalala ko lang yung mga letrang BUSY. It stands for ano daw? Ano ibig sabihin ng BUSY? BC? Ano ibig sabihin nun? Being under Satan's yoke. So ibig sabihin, hindi tayo sa ilalim ng pamatok ng kalaban. Dapat nasa ilalim tayo ng pamatok ng ating Panginoon. Di ba sabi niya in Matthew chapter 11 verse 28? Learn from me and receive the enforced rhythms of grace. So gusto ng Panginoon, tayo po ang pamatok natin ay suot-suot natin yung pamatok niya. Nang sa gayon sa Kanya tayo sumusunod. Hindi natin sinusuot ang pamatok ni Satanas kasi mapapagod tayo doon. At gusto ng Panginoon sa atin ay ganap na kapahingahan. Bagaman marami tayong ginagawa, gaya po namin, marami tayong ginagawa, pero pagod man yung ating katawan, pero mahalaga po, yung ating kaluluwa ay nananagana sa kapayapaan. And that is possible. Amen. Alam niyo po, habang ako po yung nag-aaral nito nakalipas na linggo, na pag-alaman ko na talaga palang blessed po tayo because sabi ng Isaiah 54 verse 17, even though Satan's weapon is already formed, pero it will never prosper against us. Satan cannot directly kill us. He cannot directly harm us. Naalala niyo po sa Garden of Eden, kinailangan pa po ni Satan ang isang serpent para makakilos. Kasi wala siyang kapangyarihan eh. Now, sa buhay po natin, bilang mga mananampalataya, hindi po talaga siya direktang makakapanakit sa atin unless we allow Him. Alam niyo kung paano? Pinapaalalahanan po tayo ng Biblia. Kaya po tayo nagpupunta sa church para maintindihan natin ang yaman ng Kanyang salita. So, first things first, napakagandang balita that Satan has no power to kill us directly. But we can. Pwede po nating saktan at pahintulutan sa Satanas na tayo po ay bigyan ng masidhing lungkot. At marami nakakaranas nun. Paano pamamaraan? Alam niyo po kung paano pamamaraan? Sa pamagitan po ng isa sa pinakamaliit na bahagi ng ating katawan, sa pamagitan ng dila. Tingnan po natin itong sinasabi ng Proverbs 18:21. Kuya Aves, pakilagay nga ito sa ating PowerPoint. Proverbs 18:21. Kasi nakikita ko dito sa ating screen, isang rabbit na nilalamig eh. Hindi ko alam kung anong kinalaman ng rabbit na yun eh. Ano sinasabi ng Proverbs 18:21? Death and life are in the power of the ears. Yung masabi ng talata, no. It's in the power of the tongue. And those who love it will eat its fruit. So, ibig sabihin, if you love death words, you will eat its fruit. So, in the same manner, if you love life words, you will eat its fruit. Amen? Now, sasabihin ng ibang tao, salita lang naman yun eh. Hindi po, mahalaga ang salita. Naalala ko lang last Friday, when I was watching yung TV Patrol sa Showbiz Balita. Showbiz Balita. Meron pong isang netizen na dinimanda ng isang grupo, singing group to eh, yung Bagyo BGYO, na itong netizen na ito nagsulat, of course, it was her manner na magsalita ng masasakit na salita doon sa grupo. Nagsalita siya ng masasakit na salita. Dinimanda siya ng grupo.
At siya naman po ay dahil siguro nakita niya yung laki ng pwedeng masamang mangyari sa kanya, personally, pinuntahan niya yung grupo at humingi siya ng tawad. So nakita niya po yung laking bagay nung salita na pwede siyang mapahamak. Ano? Nakadalasan, ito po ay hindi natin binibigyan ng pagkakataon. Pero ito pong babaeng ito, nakakaawa, pero napakabuti ng grupong Bagyo. Bagyo ba yun? BGYO. Grupo siya eh. Kung merong Bini, meron yatang Bagyo. BGYO. Ewan mo kung nakita na ni Kuya Gio yun. BGYO. Pangalan yata nila Bagyo. So ito'y grupo ng mga kalalakihan na mga singers po sila. So dinimanda itong babae ito na nagsalita. Of course, nag-post po siya sa social media. And she realized na, sabi nga niya, naalala ko pa talaga palang, you have to think before you click. So kita nyo na, napakahalaga po ng ating mga sinasabi. So once again, Satan cannot directly harm you or kill you, pero sino pong pwedeng makasakit sa atin? Tayo rin po. Because death and life are in the power of the tongue. Kaya po dito sa ating church, patuloy tayong pinapaalalahanan ng salita ng Panginoon. You have to be careful sa ating mga inuusal. Kasi yung ating inuusal, galing yan sa ating inaasal. Now, sabi rin po mismo ng Panginoon sa atin, in Matthew chapter 6, verse 31, therefore, take no thought. Pakilagay nga mga kapatid. Hindi gumagana yung aking Therefore, take no thought, saying, pakilagay sa susunod na verse, anak. Tingnan niyo po yung salitang ng talatang ito. What shall we eat or what shall we drink or wherewithal shall be clothed? Now, paano pong ginagamit ni Satan yung ating thought? Paano niya nalalaman yung ating thought? Paano niya tinitake yung ating thought? It's by saying. Kasi po si Satan, hindi niya nababasa yung ating iniisip. Amen? Si Lord, alam niya, basahin yung nilalaman ng ating isipan at puso. Pero si Satan, hindi po niya kaya yun. Pero how can he take our thought? It's by you saying those negative words. Now, pag nakakarinig siya ng negative words, i-honor niya yun. At gagamitin niya yun laban sa inyo, laban sa atin. Pero pag nakarinig siya ng mga positive thoughts, by you saying it, hindi po siya makakapalag sa atin. So, kaya pala sabi ng Panginoong Jesus, therefore, take no thought saying. So pag ang isang bagay, sinasabi na natin, it is our way of practicing yung ating faith. Di ba? Pag sinabi nating faith, positively, it's having good opinion about God. Yan ang ibig sabihin ng faith. Amen? So ibig sabihin, naniniwala tayo, kahit po madilim ang mundo natin, at ito mga nakalipas sa araw na pansin natin, ang dami na talaga naman para ka nanonood ng teleserye. At this coming week, maganda po ang mangyayari sa Senado, sa Kongreso. And alam niyo, bilang mga mananampalataya, hindi lang tayo meron doon. Tayo po, you have to pray for them. Panalangin po natin yung mga mamumuno sa Senado, sa mga pagdinig at sa Kongreso. Kasi ito po may kinalaman sa ating bansa. So hindi tayo naroon para manulusol lang. Hindi tayo papapil doon bilang mga sulsultant. Alam mo mga sulsultant? Kung may mga consultant, mayroong mga sulsultant. Now, why? Because death and life are in the power of the tongue. And those who love it will eat its fruit. So tayo po, dahil naintindihan natin ang mga katotohanan ito, pinapahalagahan natin yung bawat salitang ating binibitawan. And that's why Jesus is telling us, therefore, take no thought. Pag meron na po tayo natatanggap na mga negative thoughts, anong dapat natin gawin? Instead of saying those negative thoughts, bite your tongue. Bakit? Kasi po ang sistema ng Diyos, ang pananampalataya po, operates through the mouth. Through speaking. Diba? Sabi ng 2 Corinthians chapter 4, verse 18, kung di ako nagkakamali. I believe, and therefore I speak. So lahat ng inyong mga pinaniniwalaan, sinasabi natin, amen? Now, tayo po, maaring nakakakita tayo ng hindi maganda sa ating mundo, pero maganda po bilang mga anak ng Diyos, gayahin natin ng Diyos. Bago po niya lalangin ang langit at lupa, ano nakita ng Diyos? Nung nakita niyang madilim, anong sabi ng Diyos? Ang dilim. Ganun po bang sinabi ng Diyos? Hindi. Anong sabi ng Diyos? Let there be light.
So yung mga gusto mo mangyari, yun ang sasabihin natin. Halimbawa, nakakita po tayo, ang daming mga problema, ang daming mga negativity sa paligid natin. Hindi natin sinasabi yun. But you have to say the opposite. Amen? Parang wala, nag-amen. Amen. Pansinin nyo, every Sunday, nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, no? And then after Sunday, dadating na po yung Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, 6 days. Alam niyo po yung 6 days na yon? It's the number of man. Para po yung pinag-aralan natin sa nag-iisang araw, i-apply natin for 6 days. Tapos babalik ka na naman ng church para mapag-aralan natin. So, ang faith po, it operates through the mouth. Na pag sinabi natin faith, positively, it's having a good opinion about God. Pero kapag tayo po, yung nakikita natin madidilim na bagay, and then sinasabi natin yun, ang tawag din po dun ay faith. Faith in Satan. Believing that he could destroy you. Ang tawag po dito ay fear. So, ibig sabihin, kapag kayo po ay natatakot sa buhay, marami mga kaabalahan sa buhay, wala yung pananampalataya nyo sa Diyos. Ang pananampalataya nyo na kay Satanas. At ang tawag po dito ay takot, pangamba. This is fear. Believing, trusting Satan, that he could destroy you and whack you and kill you. Ano pong trabaho ni Satan? Sabi sa John 10 verse 10. The thief does not come except to and destroy. While sabi po nung second part in John 10 verse 10, I am come, sabi ni Jesus. Ano po ang job description niya? I am come that you might have life and that you might have it more abundantly. So ang gusto ng Panginoon na buhay sa atin, hindi lang basta passive na buhay. Gusto niya yung buhay na punong-puno ng buhay at buhay na punong-puno ng kulay. So sa atin po, sa pag-uusapan natin this morning, makita natin it's really obvious, talaga naman pong kahit na hindi ka nanonood ng balita, cellphone lang Makikita mo na yung mga samot-saring mga negativities ng mundo. Now, anong papel natin bilang mga mananampalataya? Amen. Ano yung mga nakikita natin? Hindi natin sinasabi yung mga nakikita natin sa paligid. Of course, may mga negativities, pero ang papel natin bilang mananampalataya, news. Hindi yung sumusul-sul pa tayo. Hindi po ba? Kasi yun ang papel natin At ilalapit natin sa Panginoon ang mga problemang ito. Amen. Amen, church? Amen. So, ang atin pong pag-uusapan today, habang inaayos po na ating mga kapatid yung ating PowerPoint, you have to believe that meron po magandang plano ang Diyos sa atin. So, ang ating message for today is entitled, Believe God's Great Plan for Your Life. So may magandang plano ang Diyos sa atin. So paano natin isasakatuparan po ito? Di ba last Sunday na pag-usapan natin, kapag ang buhay po ninyo ay tila pa ulit-ulit, ibang tipong parang nababato ka na, parang ganito na lang ba yung buhay ko? Sa araw-araw. Ako po personally, ayoko nung buhay na ayoko nung boring misis. At tawagin po natin sa pangalan, Joy. Alam mo, yung akin pong buong isang linggo, kasi kami lagi magkasama Sabi ko nga, ilang taon na kaming kasal, 26 na tayo di ba? Sabi ko, praise God, na yung 26 na yung biyaya. At yung aming pagsasama, hindi naman kami perfect couple. Marami ring ups and downs, but the thing is, nakakatuwa sa Panginoon, habang tumatagal, napapatunayan ko, mahal ako ng misis ko. Kasi nung araw, may duda ako sa kanya. Sabi ko, mahal kaya talaga ako ng aking, nung girlfriend ko pa siya. Sabi ko, mahal kaya talaga niya ako o baka meron lang siyang ibang gusto sa akin. Lahat ng banda, Kuya Gio. Sabi ko, hindi kaya yung akin lang pagkatao ang gusto niya. Hindi napatunayan ko habang tumatagal talagang ang ganda ng aming pagsasama. Alam niyo kung bakit? Hindi dahil sa kaming dalawa. And I believe, malaking bagay po rin yung aming mga sinasabi mga salita. Because I believe that death and life are in the power of the tongue. Now, let's go back. Pwede na ba natin magamit yung PowerPoint? Sige. Pakilagay natin ulit doon sa Proverbs 18:21. Ayan. Death and life are in the power of the tongue. Now, itong sekreto namin mag-asawa.
And I believe hindi na po ito sekreto. Pati po sa mga anak namin. Hindi kami perfect family, but sabi ko nga, kung gusto nating magkaroon ng maliwanag na buhay, speak life words. Amen. So atin po message for today is entitled, Believe that, sino bang pipindot? Ayan, sige anak, pakilagay nga. Believe God's great plan for your life. And at ating question po for today, church, this is really important kasi po importante po ito makita natin kung paano tayo tatayo sa ating buhay sa araw-araw. Now, this is our question. When God closes a door, does He open a window? Nice question, ano? Naalala ko yung song from Joseph the Dreamer. Ewan ko yung mga kasiidaran ko dito. Alam niyo po yung song na yun. When God closes the door, He opens a window, He opens the window so I can see. He's working it out, the very best for me. He opens a window just for me. Ano po yan? Taken from Joseph the Dreamer. Sabi ko, Lord, ang ganda ng song na ito. No? At alamin po natin mula po sa ating topic na ito, meron tayong sasagutin. Kapag ba nagsasara ng pintuan ng Diyos, ito po ba ay sarado ng lubos o nagbubukas siya ng bagong mga bintana? Alamin natin. Mga bagong opportunities. Ika nga. Excuse me lang. Gumagana to? Pwede to? Ayaw. Ba't kaya? Sige, subukan ko lang Ang hirap kasi pag Dali lang po mga kapatid habang inaayos natin. Kuya, paayos nga. Hindi na daw Wala na tayong magagawa Wala tayong magagawa talaga. Mga kapatid. Subukan natin. Diba? Ayaw So, mga kapatid, alamin natin today, kapag mayroong mga nangyayaring masama sa buhay natin, ganun na lang ba? Papayag ba kayo na tatanggapin nyo na lang? Ako personally, ayoko. And I believe ayon din po ng Diyos para sa atin because He has great plans for your life. Yung bang tipong, ako kasi yung tipo ng tao na sabi ko kay Mrs. Sabi ko, believe ako sa mga taong pag pumapasok sa office, yung pagpatak ng 8 a.m., pare-pares na yung ginagawa hanggang 5 p.m. Nung nagtatrabaho siya sa bangko, sabi ko, saludo ako sa hindi ko kaya yan Pag umupo na si Mrs. doon sa teller booth, nandun na siya hanggang alas 5 Ako, hindi ko kaya yun Gusto ko iba-iba yung ginagawa ko from 8 to 5. Kaya ako nilagay ng Panginoon sa FEBC. Nagsusulat, nagmimix, nagvo-voice. From 8 to 5, iba-iba. Malikot ako At ayoko nabobore. Pero pinagsama kaming dalawa ni Joy. Marami kami natututuhan sa bawat isa. Pero bilang mga mananampalataya, papayag ba kayo na ang buhay ninyo ay flat lang? Passive? Di maganda yun. Nakakabato maganda, may action. Amen? So, sa mga pag-action na ito, meron tayong nararanasan mga hindi maganda sa buhay. At marami sa mga pagkakataon sa buhay natin, tayo po ang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng mga pagkakamali. Pero the good news is, even though tayo po ay nahaharap sa mga bagay na hindi magaganda, hindi mabubuti, nararanasan natin ng mga hindi magagandang pangyayari. Pero, ito po mga hindi magagandang pangyayaring ito ay ginagamit ng Diyos para sa ating ikabubuti. Amen, church? So, paano? You have to see life from God's perspective. You have to see life from God's point of view. Bakit? You have to use the lens of God. Dapat pong gamit na natin ngayon yung lente ng Diyos. Hindi yung lente natin. Di ba sabi po ng Scripture, as believers, you have to walk by faith, not by sight. Tayo po, lumalakad tayo sa mundong ito, hindi natin ginagamit yung ating senses. But we are using faith. Because you have to walk in the Spirit, not by sight. Kasi pag tayo po ginamit natin ang ating 5 senses, talaga madadapa po tayo. But if you walk by faith, hindi po tayo magkakamali. So how to walk by faith? You have to see life from God's perspective. You have to see life from God's point of view. So di ba bilang mga mananampalataya, we are seated in Christ in the heavenly places. So dapat bilang nakaupo sa kanan ng Diyos, seated with Christ, so dapat ang tingin natin kung paano tinitignan ng Diyos yung mundo, ganun din po natin sinisipat yung ating buhay. Hindi tayo nandito lang sa mundo. Citizens of heaven po tayo. Amen? So you have to see life from God's perspective. So alamin natin, kapag ba nagsasara po ng pintuan o mga oportunidad ng ating mga buhay, kapag nagsara na ba ang pintuan, ito po ba ay pansumandali lang o pang habang buhay?
Meron ba kayong mga karanasan sa buhay na parang nagsara ang mga pintuan ng mga opportunities? At sinabi mo sa sarili mo, naku po, wala na to. Wala nang pag-asa. Wala na. Dead end na. Wala na akong pupuntahan. Ako nung araw, ganun ang pananaw ko. Sabi ko, yari na. Ang expression ko lagi, tita, yari. Siguro naririnig ko kasi sa television, yari. Nung panahon namin, ang mga expression nung araw ay, patay kang bata ka. Ano pa yung mga negative expressions natin nung araw? Ano pa yung mga classic natin? Throwback tayo. Negative. Mga, patay kang bata ka, yari. Tigok. Ako, tindi nun, no? Yun talaga, wala nang buhay, yung patay ka na doon. Tigok na. Meron pa nga iba Bago na tigok, bulok. Bulok mo, hindi, natigok, kaya nabubulok. Nakita niyo yung mga salitang ito? Panis. Kaya nga bulok panis Now, sinasabi ng ibang tao, salita lang yan No, once again death and life are in the power of the tongue. And those who love it will eat its fruit. If you love death words, you will eat its fruit. Now, bakit po natin kailangan tignan ang ating mga buhay from God's perspective? Because ito pang paalala sa atin ng Isaiah 55 verse 9. For as the heavens are higher than the earth. See, ito po yung ating kinalalagyan. We are no longer citizens of this world, but we are citizens of heaven. So are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So you have to think as the way God thinks. Kung paano po mag-isip ang Diyos, dapat ganun po tayo. Because meron na tayong mga DNA ng Diyos Amen? Di ba tayo po bilang mananampalataya, we are now in Christ Jesus. Ito na yung ating preposition of location Nung araw, nung tayo po ay pumasok sa isang opisina, empleyado, ang kilos mo, empleyado. Pero nung nilagyan ka na ng posisyon bilang boss, dapat iba na rin ang galaw mo. Nung first time ko nga makilala si attorney, pinagmamasdan ko siya, sabi ko, iba, although magkasing edad kami ni attorney, sabi ko, iba talaga ang galaw na abogado. No? Hindi ko magaya kasi nga, hindi naman ako abogado. Yung pananamit, yung pagkilos, pagsasalita. So, talagang niyakap ni attorney yung kanyang pagkatawag At talaga naman, pag narinig mo na magsalita si attorney, sabihin mo, abogado talaga. Iba yung mga nagpapanggap na abogado lang. Pati sa pananamit, pinagmamasdan ko, iba talaga ang mga kilos ng mga abogado. Amen? So, ganoon din po tayo, bilang mga mananampalataya, nung tayo po ay nakikristo Jesus na, iba na rin po yung pagkilos natin. Amen? Kasi pinalitan na yung mindset natin. Paano? Kasi nasa iyo na ang banal na Espiritu ng Diyos. Amen. So, sabi ng talata once again, Isaiah 55 verse 9. Pakilagay nga anak sa susunod na slide. Sabi ni Jesus, "These things I have written to you," in 1 John 5:13, "who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may continue to believe in the name of the Son of God." Now, pag sinabing eternal life, hindi lang tayo basta nagkaroon ng mahabang buhay. Kasi po lahat ng tao sa mundo, believe it or not, meron pong eternal life. Kahit po yung mga unbelievers may eternal life. After this life, mabubuhay sila ng walang katapusan. Now, ang meron tayo, pag sinabing everlasting life, that's the life of God, Zoe. Di ba sabi ng John 10 verse 10b, "I am come," sabi ni Jesus, "that you might have life." Yung pong word na life doon in Greek, it's Zoe. Alam mo ibig sabihin ng Zoe? It's the God kind of life. So hindi lang siya basta mahabang buhay. Kasi po kahit po yung mga unbelievers, mahaba rin po ang buhay niyan after this life. Kaya nga po pinapatanggap natin sila sa Panginoon because pag wala silang relasyon sa Panginoon at sila po yung namatay, they will spend eternity apart from God. Mahirap yun. Kasama mo yung kalaban ng Diyos. And you will live for eternity. Meron din po silang walang hanggang buhay. Pero tayo, hindi lamang po tayo may walang hanggang buhay. Meron pa tayong buhay ng Diyos. "I am come," once again sabi ni Jesus, "that you might have life and that you might have it abundantly." And that life in Greek, John 10 verse 10, Zoe. Come on, church, say this with me, Zoe. Alam mo ibig sabihin ng Zoe?
God kind of life. Pag wala kang Zoe life, alam mo meron kang life, zombie. Ito yung mga buhay ng mga unbelievers. Buhay sila physically, pero yung kanilang spirito patay, zombie. Lumalakad sila pero patay sila. Pero tayo hindi. Physically, soulfully, we are living. Why? Because buhay din po yung ating spirito. We have the Zoe life. Or Zoe, yung Zoe, it's life mismo eh. It's the God kind of life. So, ito yung sinasabi ng talatang ito. You have to believe na meron tayong buhay na walang hanggan, buhay na kagaya ng sa Diyos. Ang Diyos po ba ay healthy? Amen. So, yun din po ang buhay na meron tayo. Ang Diyos po ba ay nadidepress? Hindi. So, if you believe that, kay Jesus, we have that eternal life, that Zoe life. So, ibig sabihin, pag naintindihan po natin ito, so, Panginoon, salamat. Ito yung buhay na meron tayo. Bagaman, tayo po dito, nasusuong tayo sa mga samot-saring problema, you have to believe na wala po sa likod nito ang kalaban. Wala sa likod nito ang Panginoon. Ang nasa likod po nito, una, ito po ay kung bakit tayo nagkakaroon ng problema, mali nating desisyon. That's number 1. Number 2, nasa likod dito ang kalaban. Kasi galit sa atin ang kalaban, si Satanas. Gusto kanyang saktan. Anak ka ng Diyos eh. Whenever He looks at you today, He sees Jesus in you. Kaya galit ang kalaban sa atin. Ikatlo, may gumagawa ng masama laban sa atin. Pero sa lahat po ng mga pangit na pangyayaring ito, believe na wala po sa likod dito ang Diyos. Because pawang mabubuti at sakdal na bagay lamang po ang nagmumula sa Diyos. Now, ito pong good news. Even though tayo po ay nagkamali, tayo ay nagdesisyon ng mali. Pero yung ating pong pagkakamali, gagamitin niya po yun para sa ating ikabubuti. Is that good news? Marami tayong kapalpakan. Amen, church? Marami. Naniniwala po kayo? Di ba? Pero sa pagkakamali pong yun, gagamitin pa rin po ng Panginoon yung mga pagkakamaling yun para pa rin sa ating ikabubuti. Saan kayo nakakita ng Diyos na tayo gumawa ng kapalpakan and yet, patuloy pa tayong sinisave ng Panginoon. At wala ka maririnig na condemnation. Nakakarinig tayo ng condemnation sa mga tao. Di ba? Pag meron tayong mga ginagawang, di ba, Ate Maisa, pagkakamali, sinasabi sa atin, di ba, sinabi ko nga sa'yo. Ano ka ngayon? Kung nakinig ka lang. Ang kulit mo kasi, di ba? Ganun ang sinasabi ng tao. At minsan sa part natin, pag meron tayong tinuturuan hindi sumunod, ang sarap naman talagang sabihin. Yung iba nga, masarap pa, may kasamang pananakit eh. Kulit mo kasi. Kulit mo, boy. Pero sa Diyos, wala pong ganun. Wala akong narinig na salitang masasaktan ka sa Diyos. Alam mo, sasabihin ng Panginoon sa'yo, anak, nandito lang ako. Hindi kita pababayaan. I will never leave you nor forsake you. Tayong nagkamali. And the good news is, ito pong pagkakamaling ito, because I believe that God specializes in divine turnarounds, yung maling ito, gagamitin ng Panginoon para sa ating ikabubuti. Napakabuti ng Panginoon. Amen. Marami ako mga pagkakamali na talaga namang, maraming pagkakamali nung araw si Mrs. Naku, talagang nasasaktan ko siya. Minsan nasasabi ko sa kanya, di ba, kung nakinig ka lang. Pero sa nakalipas na mahabang panahon, natututuhan namin yon. Pag may pagkakamali, tahimik na lang. Huwag na kayo magsalita kasi mamaya mapapawi naman yun. Tanggapin na lang kung nagkamali. Diba? Diba sabi ko sa'yo, sapat, pag gano'n ay napapakinggan mo, babanat yung kabila. Bakit? Ako lang ba may kasalanan? Ikaw din naman eh. Magaling tayo sa gano'n eh. Pero si Lord, wala pong gano'n. Wala po talagang condemnation. Amen. So tayo po mga mananampalataya, kapag ibinigay sa atin ng Panginoon ng lahat, you have to believe na naisin po ng Panginoon ang pinakamabuti para sa atin. At gusto niyo maranasan natin ang buhay na walang condemnation. At kung ang Diyos po natin, hindi nangongondem, sino tayo para mangondem? Amen? Now, bilang mga mananampalataya, tignan po natin kung gaano kabuti na ating Diyos. Tayong nagkamali, and God specializes in divine turnarounds. Gagamitin niyo po yung ating pagkakamali para sa ating ikabubuti. Wow! Now, marami tayong pagkakamali, and that's why God sent His Son on the cross. Dahil siya po ang nagbayad ng ating mga pagkakamali. At sa pagkakamaling yun,
Ang ganda po na naging turn around. Tayo po inaligtas. It's all because of Jesus and His finished work on the cross. Now, bakit kayo matatakot? Sabi po bakit gano'n kaya itong akin? Yan, sabi ng kasabihang ito. At gusto ko pong iwan sa inyo. If God has given you His only Son, Jesus, His best, why will He withhold you the rest? Ganda, no? Kung ibinigay na po sa atin ng ating Diyos, ang ating pangangailangang eternal, His best. Now, why will God withhold you the rest? Kung meron kayong pangangailangang temporal, bakit hindi pagkakalob sa iyo yun? Amen? Ako iniisip ko nga, Panginoon, binigay mo sa akin si Kristo. Hindi ko hinihingi, Lahat po ng tao, hindi po hinihingi ang isang tagapagligtas. Para bang wala tayong pakialam sa buhay natin. Pag tinatanong tayo nung araw, isa pang expression, bahala na si Batman. Parang may relasyon tayo kay Batman, ano? Pag tinatanong, anong desisyon mo? Bahala na si Batman. Buti na lang hindi ganun ang Panginoon natin. Wala tayong desisyon kung saan tayo pupunta after this life, but the Lord provided us a Savior, even though hindi natin siya hinihingi. Now, ibinigay sa atin ng heaven's best. Now, why will God withhold you the rest? Kung ibinigay na sa atin yung pangangailangan eternal. Kung meron kayong pangangailangan temporal, bakit ipagkakait sa inyo ng Diyos yun? This is good news. This is revelation. Romans 8:32 tells us, tingnan niyo po yung talatang ito, He, God, yung He dito, who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all. Actually, siya po mismo ang naghatid sa atin ng kanyang bugtong na anak. Now, how shall He not with Him also freely give us all things? Kung ibinigay niya po sa atin ang heaven's best, why He will not give you the best? Amen. Praise God. So maganda po ito you have to see life from God's perspective. Kaya pala may mga pagkakataon na nagsasarado ng pinto, merong magandang ibibigay sa atin ang Diyos. Amen. When God closes a door, He opens a window for us to see His goodness. Amen, church. Alam niyo po, ito ay binahagi ko na one time sa church natin. And this is way back 2018. Nung ako po ay from 2010 until 2018, hindi ako nagkakamali, naglingkod ako sa isang radio station. At may trabaho ako noon. And then finally, October of 2018, actually yung aking kontrata, December pa, pinutol na yung aking kontrata with that radio station. So sabi ko, naku, nabawasan kami ng income. Sabi ko sa Panginoon, paano to, Lord? Tapos yung ministeryo ko, mawawala na. Meron akong 2 anak na nag-aaral. So sabi ko kay Mrs., hindi tayo paano to Hindi tayo pababayaan. So nag-agree sa akin si Mrs. na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Although to be honest, bilang tao, bilang ama, nagkaalala ka Dahil meron kang source of income, tapos malaking bagay din po na tayo ay napapakinggan sa radyo. Pero nung nagsara po iyon, sabi ko nga parang naramdaman ko yung pinagsakluban ka ng langit at lupa. Tama ba, Kuya Gio? Yun ang kasabihan, ano? Parang pinagsakluban ako. Pero sabi ko, oo nga, parang pinagsakluban ka na, wala pa kaming gig nung panahong yun. Para bang kumonti na rin ng gig kasi sumasideline pa rin po ako sa mga sa tugtugan sa mga hotel. So nawala din. Sabi ko, alam mo yung ganung pagkakataon na may nagsarang ganito, tapos nagsara din yung opportunity na ganito. So sabi ko sa Panginoon, Lord, ano na pong susunod na kabanata na aming buhay? Ng buhay ng misis ko, may joy-joy, baka maging sad-sad na siya, hindi na siya. Kasi feeling ko, sasad-sad talaga yung buhay namin. Wala kaming income So, sad-sad. Pero ang ginawa ng Panginoon, mula po sa sad-sad, binigyan akong joy-joy. Yung mga anak ko rin, sabi ko, paano kaya? Actually, napatanong din sila sa akin, Daddy, paano na? Para bang kung makapagsalita, para ang papayat, Daddy, paano na? wala nang biskuit, wala nang burger. Natignan niya po ito mga talata, ito paalaala sa atin ng Panginoon. Romans chapter 5, verses 1-2. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So dapat po itong peace na ito huwag mawawala bilang mananampalataya. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. So ibig sabihin, wala na pong gera sa pagitan natin at ng Diyos because of what Jesus did on the cross. Now, dahil wala nang gera, wala nang
Wala nang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Dahil nga po sa mga tinapos na gawa ni Kristo, sabi ng verse 2, through whom also we have access by faith. Wow! Into this grace. So meron tayong access, how? By faith. Hindi po yung access natin yung ating mga nakikita, no. In which we stand. So ibig sabihin, even though nakikita natin, nagsarado na yung opportunity. Wala na akong ministry. Wala na akong source of income. Kasi source of income ko din po yun. Now, sabi dito ng talata, as we continue, and rejoice in hope of the glory of God. Pag sinabi nating hope, ibig sabihin, seeing future brightly. Seeing future with colors talaga. So this is hope. Sabi ko, ang ganda ng paalala sa atin ng Panginoon. So as grace receivers, makita natin na merong magandang plano ang Diyos para sa atin. Now, paano? You have to see life from God's point of view. Amen. So ang ganda pala na nahaharap sa atin. Now, that's the first point. Now, what is the second point? Believing that we have a God who is expert in turnarounds. Mahusay po siya. Yung mga hindi kagandahang bagay, kaya niyang pagandahin at bigyan ng kulay. So this is second point. God causes all things to work together for good to those who love Him. Now, if you love God, lahat po ng bagay will work for you. Amen. Romans 8:28 tells us, and we know, ito ang problema na marami mananampalataya, hindi po nila alam. Now, you should know. And we know that all things work together for good. Now, pag sinabing all things, hindi po sinabing that all good things. Hindi po sinabi that all things, including bad things. So, good and bad things work together for good to those who love, to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Tayo po yan bilang mananampalataya. So, kahit pala may mga masamang pangyayari, this can be used by God for our good. Ang galing, ano? So, kahit saan ka pumunta, nandun yung favor ng Panginoon. Lord, nagkamali ako dito. Ako, naalala ko yung uso ngayon sa reel, yung nakikinig siya ng YouTube, kung paano gagawin yung isang pyesa. Ang dilaw na pyesang yan, nakikita nyo, tapos kinuha niya. Tapos, hinugot niya. Sabi nung nagsasalita sa YouTube, huwag niyong huhugutin yan. E di binalik niya. At huwag niyo rin babalik dahil sasabog yan. Sumabog nga. Now sa atin, bilang mananampalataya, kahit na meron tayong mga pagkakamaling nagawa, pero gagamitin pa rin po ito ng Diyos para sa ating ikabubuti. Amen. And we know, as believers, you should know that all things work together for good to those who love God. Now, you love God, I believe. Amen. So lahat ng bagay will work out for us, for our good. And this is really good news. Wow. So paniwalaan natin, lahat ng mga bagay ay meron pong ginagawa ang Panginoon para sa ating kabubuti. Sa totoo lang po, masakit at malungkot po talaga sa ating pakiramdam kapag hindi po nangyayari yung mga bagay na pinaplano natin. Di ba meron tayong mga pinaplano? Pero pag hindi nangyayari yung plano natin, nadidisappoint po tayo. Or kumbaga, may mga bagay din po na hindi mo inaasahan nangyayari. Sabi ko, ang bigat talaga sa puso nun. Let me give you an illustration. Ito po ay karanasan namin sa bahay. Last year, nung tayo po ay naghahanda for Papuri 25, hindi excited kami, ano? Pagpunta namin sa CCF, nararamdaman na ni Mrs. yung aming refrigerator. Aba, hindi na lumalamig. May sarili ng buhay. This was October 2023. E de, syempre, ako po ay full-time. Wala akong mga hindi na ako gumigig eh. Wala akong mga iba pang income. So, pag uwi namin ng bahay, nakita namin, parang sabi nung aming refrigerator, pagod na ako. Kailangan ko na mamahinga. And from October 2023, parang ang pangit, di ba? Sabi na, ako, paano na to? Paano na? Ang hirap uminom ng hindi malamig. Now, minsan kinatatakutan natin yung mga bagay na yun, pero alam mo, ang maganda po nangyari sa amin, nagkaroon pa kami bonding na pamilya. Every night, pag kami magkakasama sa sasakyan, bago kami umuwi, lagi kaming bumibili ng yelo. And that's October, This was October 2023. Nakabili lang po kami. Salamat sa Panginoon, may ginamit siyang tao. Nakabili kami. Alam niyo, kailan na kami nakabili ng refrigerator? July.
November, December, January, February, March, April, May, June, July. 9 months. Di ba? July, no? June ba? O 8 months. Matagal din yun. Ang daming naming yelong nagastos. Talaga. Medyo mahal. Kasi, talagang nililay hands ko na lang yelo, huwag ka matutunaw. Mapa ang buhay mo. Now, hindi pa natapos dito. Nakabibili lang namin. Praise God, He provided for us. Ang ganda nung nakuha namin na unit. And then, kamukat-mukat ko, last month was August, ano? Kabibili lang ng refrigerator. Medyo binabayad-bayaran pa. Nasira naman yung washing machine. Sabi ko, sasabihin natin, naku Lord, nagsabay-sabay. Tapos sabi ko, Panginoon, alam mo, ito pong pumapasok talaga sa isip ko by the grace of God. Sabi ko, Lord, sabi ko kay Mrs., may gagawin maganda ang Panginoon. Pero deep inside, ang sinasabi sa akin, ano ba yan? Nagsabay-sabay. Sabay-sabay sa gastos. Magkano washing machine? Mahal eh. Uli kong tingin, nasa mga 15,000, yung pala mas mababa na ngayon. Yung washing machine po namin, yung traditional na wash and spin dry. Na kailangan mong, hindi pa automatic, tita. Hindi ako sanay sa automatic eh. So bilang mga nasa traditional, sabi ko, naku po, ang hirap nito sa buhay namin. Paano kami maglalaba? So, I think for 1 month, ang nakasama ko dito si Mrs. Kusot, ako'y banlaw, sampay. Si Aves kasi may trabaho na, hindi namin masyadong naabala. Medyo tumaas ang rango ni Aves eh. Nagsasampay na lang eh. Ngayon, hindi kami nalungkot. Alam nyo, God provided for us. Noong nakabili kami ng automatic, kailan lang? Nung nabili itong automatic na to, hindi pa ako naglaba na hindi umuulan. Napansin ko lang, sabi ko sa Panginoon, Lord, salamat. Kasi kung hindi dumating yung automatic na to, hindi ako makapaglaba. Ang hirap magbanlaw, di po ba? Ngayon, nasa bahay lang, nasa loob ng bahay, doon kami naglalaba. Sabi ko, ang ganda pala ng automatic. Sana nung ko pa nalaman yun. So ngayon, ano mo maganda rito? Lahat ng bagay nagkakalakip-lakip para sa kanyang mga nananalig, di ba? And we know that all things work together for good. Yung bad things happen, nawala kami, kabibili lang ng isa, nawala, pero sabi namin, Lord, thank you. Nag-provide po siya ng pambili talaga. Grabe, sabi ko, when God guides, He provides. Sabi ko nga sa Panginoon Lord, nasira ito. Wala kaming budget talaga. Hindi ko pa sinasabing yung mga kapahayagan na wala kaming pera. Hindi ko sinasabi yun. Nagkakatotoo Wala kaming budget. Sabi ko, Panginoon, wala kaming budget for this. Pero I believe He will provide. And He provided. Pero tumakbo muna ng mga siguro 3 weeks, Pero Lord, we believe na bibigyan mo kami. Although nakakatawa lang, bumili kami ng washing machine Thursday. Hindi man na kami sinabi, pagdating pala ng Biyernes, sale. Hindi na namin tinignan kung magkano yung sale. Pero even though, napakabuti ng Panginoon. So ngayon, ang iniisip ko talaga lagi, mula sa mga karanasang ito, pag may nawawala, when God closes a door, He opens a window. Amen. So ngayon, na-re-enjoy ko pa. Ang dami ko nagagawa habang naglalaba. Dati, pag laba lang Ngayon, nakakapagsulat pa ako ng message na. Wow, at nakakatulog pa si Abes. Ikaw lang natutulog, hindi ako. At hindi na mabigat. Nakaka-jamming ko pa si Joy ngayon kasi ayoko siyang paglabahin, mabigat maglaba ng, alam niyo na yung... Kasi ang mabigat doon sa traditional, yung magbabanlaw ka pa So yung pag tinignan mo at first glance, parang ang pangit ng pangyayari, pero meron pala nakalaan na mas magandang opportunity ang Panginoon. Yung ref namin kaya pinalitan na ng Panginoon, ang lakas pala sa konsumo. Nung meron na kaming bagong refrigerator, ang laki na binaba ng kuryente. Hindi ko lang alam kung anong konsumo nitong washing machine na ito ngayon. Pakaabangan natin. At ipanalangin natin. Automatic tipid naman Opo, meron naman Tipid din. Kaya sabi ko, praise God talaga So, alam niyo po, meron ditong ginawa ang Panginoon na tila parang ang pangit, parang pinagsakluban sila ng langit at lupa sa kasaysayan po ng isang biyuda. Sa 2 Kings, mababasa natin. Nasa pakiwari ng babaeng ito, ay talaga naman pinagsakluban sila ng langit at lupa. At nang dumating po si Prophet Elisha,
Meron siyang magandang balita para sa kanila. At ang kasaysayan po ng babaeng ito, siya po ay byuda na, yung kanyang dalawang anak, kinukuha pa ng isa sa mga pinagkakautangan nila para makabayad sila sa utang, gawing alipin. Masakit yun para sa magulang, di po ba? Ngayon, nung dumating si Prophet Elisha, meron pong ginawa ang Diyos para po sa pamilyang ito. Tingnan natin yung kasaysayan. Parang hawig din po ito sa ating mga karanasan sa buhay. Magdilim ang paligid, pero meron pong planong maganda ang Diyos sa atin. Because I believe that our God specializes in divine turnarounds. Yun po ang kanyang specialty. Yun ang kanyang expertise. Amen? Now, sundan po natin ang kasaysayan in 2 Kings chapter 4, verses 2-7. So Elisha said to her, ito yung byuda, yung her dito, "What shall I do for you? Tell me, what do you have in the house?" And she said, "The maidservant has nothing in the house but a jar of oil." Verse 3, "Then he said, go borrow vessels from everywhere, from all your neighbors, empty vessels, do not gather just a few." So ang ganda na sinabi ng Panginoon, no? Through Prophet Elisha, mag-gather ka ng empty vessels. Wag kaunti, damihan mo. "And when you have come in, you shall shut the door behind you and your sons." Now, ang gusto ng Panginoon, pag may gagawin siya, huwag niyo na muna ipagmaingay. Shut the door. It's between you and God lang talaga. Amen. "Then pour it into all the vessels and set aside the full ones." Verse 5, "So she went from him and shut the door behind her and her sons, who brought the vessels to her, and she poured it out." Verse 6, "Now it came to pass, when the vessels were full, that she said to her son, bring me another vessel, and said to her, there is not another vessel, so the oil ceased." So sabi niya, bigyan mo pa ako ng empty vessel. Tumigil lamang po yung supply ng Panginoon nung wala na silang empty vessel. Verse 7, "Then she came and told the man of God, and he said, go sell the oil and pay your debt, and you and your sons live on the rest." Now dito po sabi nung babaeng byuda, nung balo, wala na. Katapusan na ng buhay namin ito. At yung anak ko, kukunin pa para maglingkod bilang kabayaran ng aming utang. Now, sabi ni Prophet Elisha, sabi ng Diyos through him, maganda po sinabi dito Anak, pakilipat nga doon. So, in verse 2, 2 Kings, still with the chapter 4. "So Elisha said to her, what shall I do for you? Ano gusto mong gawin ko para sa iyo? Tell me, what do you have in the house?" Anong meron ka sa bahay ninyo? Sabi ng babae, "Your maidservant has nothing." Di ba lagi yan ang sagot natin sa Panginoon? "Lord, wala ako but a jar of oil." So anong sabi po ni Elisha sa kanya? Kung anong meron ka, gagamitin ng Diyos. Di ba tayo gano'n? No? Lord, naalala ko nung kami po ay talagang nawalan kami ng trabaho mag-asawa. Nagluto-luto si Mrs. noon Nagbenta-benta kami. Sabi ko, ano meron? Amen. Ginamit ng Panginoon yon. Kung ano meron ka, hindi ka pwedeng mawalan. Now dito, ang mindset natin lagi, Lord, wala ako Now, meron ka. Naalala ko po, nung nagbukas po yung ating ministeryo, this was 5 years ago, nung wala pa pong SGC at nagpaplano tayo na sa biyaya po ng Panginoon ay itayo ang sambahang ito. Alam niyo po ba, sabi namin parang, ito na yung dulo ng ating PC. Kasi ang hawak na lamang po naming pera ni Mrs. noon, 4,000 pesos. Sabi namin, Panginoon, totoo bang gusto mong ipatayo ang sambahang ito? Sabi namin, wala po kaming hawak Wala kaming anything. Meron lang kami 4,000 pesos. So naalala ko yung passage na to. Sabi niya, what do you have in the house? I have nothing but a jar of oil. So sabi ng Panginoon, since you have my word, alam mo ang mensahe ng biyaya, at meron kang 4,000 pesos, sabi ko nga naalala ko yung patalastas, saan ka dadali ng 20 pesos mo? Noong panahong yon, this was November of 2019. So sabi ng Panginoon sa amin, what do you have in the house? Meron pong 4,000 pesos. Tama ba? Yun yung tithes na naipon namin. Alam mo yung 4,000 pesos na yun, mukhang maliit, di po ba? Para sa pagpapatayo ng church. Wala tayong gitara, wala tayong drum set. Actually, kahon meron. Nahiram pa tayo kay Gab. Praise God for Gab. Paggamit. Wala rin gitara. Wala tayong pambili. Now, ano meron kami? 4,000. Alam niyo pong ginawa ng Panginoon? Nakakita kami ng upahan. Alam po, nandun na sila Ate Maisa noon
from that 40,000, na itayo po ang sambahan. Doon tayo dinala ng Panginoon. Ginamit niya kung anong meron tayo. At ngayon po, come November 10, 5 years ago, itanayo po ang SGC. And this coming November 10, which is on a Sunday then, we'll be celebrating our 5th year anniversary. Wow! Yung mga upuan nung araw, hiniram pa natin Tapos wala kaming gamit. Sabi namin, Lord, kung ikaw ang nagpasimula, ikaw ang bahala at ikaw ang mamamahala. Ito po ay talagang patutuo ng Panginoon sa atin. So, ganoon din po ang nangyari dito sa babaeng balong ito. Kailan po naubos yung oil? Nung wala na silang lalagyan. Habang meron po tayong lalagyan at marami pang bakanting upuan dito, mananatili po tayong tatanggap ng mga kaluluwang gustong tumanggap sa Panginoon. Amen and amen. Now, ito po ay kwento ni Elisha. Dito naman tayo, di pa tayo sa New Testament. Isa pong napakagandang kwento sa pagitan ng Panginoong Jesus at ni Simon Pedro. Na alam niyo, nung ako po'y bata-bata pa, naririnig ko lagi na kapag ikaw ay sumunod sa Panginoon, ikaw ay pagpapalain. Pero kapag hindi ka sumunod sa Panginoon, ikaw ay pagpapaluin. Narinig niyo na po iyon? So, conditional. Pag ikaw ay nakasunod, ikaw ay pagpapalain. Nakaganyan yung kamay mo, di ba? Pag hindi ka nakasunod, ikaw ay pagpapaluin. Sabi ko, alam nyo, don't get me wrong, wala po akong problema sa obedience. Yes, I believe, bilang mga anak, sa ating mga magulang, dapat sumunod tayo. Bilang mga anak ng Diyos, sumusunod din po tayo sa Kanya. Now, may problema lang ako, kung totoo po yung statement na to, pag ikaw ay sumunod sa Diyos, ikay pagpapalain. At pag hindi ka sumunod, ikay pagpapaluin. Ito po ay conditional. Marami po mga Christians today, naglilingkod, sumusunod sa Panginoon dahil takot. Hindi po magandang relationship yon. Alimbawa, yung mga anak natin, pag may pinapagawa tayo sumusunod, dahil natatakot, susunod yan sa'yo, pero later on, magagalit na sa'yo yan. Di po ba? Ganon din po sa Panginoon. Ang pangit na relasyon na ganon, dahil kapag alam mo lang, susunod na ako sa Panginoon, pag hindi ako sumunod sa'yo, papaluin mo ako, may parusa. Later on, magagalit ka sa Diyos. At ito po ang tumatakbo na katuruan sa maraming relihiyon sa ngayon, and even sa ibang mga, o sa maraming Christian churches, na you have to do this for you to be blessed by God, or else. Yun ang masakit doon, yung or else. Now, sa akin po, naniniwala ako, at papatunayan po sa atin ng kasaysayang ito sa pagitan ng Panginoong Jesus at ni Simon Pedro, even though hindi po siya fully nag-obey sa utos ng Panginoon, but hindi lamang po siya blessed, but he was graced. Pag sinabing grace, undeserved favor. Meron siya natanggap na favor na hindi po siya deserving. Amen? So tayo po, sumusunod tayo sa Diyos dahil alam nating tayo po ipinagpala na. Hindi dahil sa natatakot tayo sa Diyos. Yun po yung gusto kong palabasin. Kasi sinasabi ng iba, pag tinuruan mo ang mga tao na kapag hindi sila sumunod sa Diyos, pinagpapala pa rin, magwawalwal sa kasalanan yung mga taong yan. Now, I believe that yung mga taong yan, hindi totoo mananampalataya. Pero kapag kayo po'y tunay na mananampalataya, God's goodness will lead you to repentance. Amen. So tingnan natin ang kasaysayan ito in Luke chapter 5, verses 1 to 5. Basahin ko lang po sa inyo kasaysayan ito. So it was as the multitude pressed about Jesus to hear the word of God that he stood by the lake of Gennesaret. And saw two boats standing by the lake. But the fishermen had gone from them and were washing the nets. So dito nag-aayos na po sila. Tapos na silang pumalaot at manghuli ng isda. So para ma-picture nyo lang kung ano po yung eksena ito. Verse 3, Then Jesus got into one of the boats, which was Simon's, and asked him to put out a little from the land. And he sat down and taught the multitudes from the boat. So hiniram niya yung bangka ni Pedro para makapagturo siya. Wala po kasing mga platforms nung araw. Ang ginagamit ng Panginoon, pwedeng bangka, tapos nandyan po yung kanyang mga tuturuan. Good thing, pinahiram po siya ni Pedro nung kanyang boat. Ginawa niyang stage. Grabe, Panginoon? Ang galing siguro mag-balance ng Panginoon, Nasa may tubig, gumagano. Ang hirap magsalita ng gano'n, Diba? When, sabi dito sa verse 4, he had stopped speaking, tapos na po yung kanyang pagtuturo, he said to Simon, Launch out into the deep and let down your nets for a catch. Then verse 5, But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net.
Now, kung titignan po natin itong tagpong ito, this was the second time Jesus met Peter. I should say, Peter met Jesus. Kasi nung first time po sila nagkita, dinala po ni Andrew, kapatid ni Peter, si Andrew, dinala niya kay Jesus si Peter. And then yung una nilang pagtatagpo, nakilala ni Peter si Jesus. Siya yung rabbi, tagapagturo. Master, mahusay sa salita ng Diyos. Wala pang dating. Walang dating kay Pedro si Jesus. Now, ito pong Luke chapter 5, ito na yung second time nilang pagkikita. Now, tingnan po natin ang kasaysayan, no? So, tapos na po magsalita, tapos na magturo sa multitude si Jesus. And then, nag-invite po si Jesus kay Pedro. Sabi niya, let's go back to verse 4. Luke chapter 5. And when he had stopped speaking, he said to Simon, Jesus said to Simon, launch out into the deep and let down your nets for a catch. So anong sabi ng Panginoong Jesus dito? Pumalaot tayo at ihulog natin. Ihulog mo ang iyong mga lambat in the original Greek nets. Now, kilala ni Pedro, as I've said kanina, na second time na po nilang nag-meet dito. Hindi ba nakalagay dyan, Kuya Nat, yung verse before this na sinabi ni Jesus sa kanya, nung first time nila nag-meet, gusto lang pong balikan ito, no? And Andrew brought him to Jesus. Now, when Jesus looked at Simon, he said, you are Simon, the son of Jonah. You shall be called Cephas, which is translated as stone. So medyo may pusong bato itong si Pedro, ano? Yung first time nila nag-meet. Walang dating pa si Jesus sa kanya. Pero sabi sa kanya ni Jesus, you will be called Cephas, a stone. Now, ito na maganda, yung second time nilang mag-meet. So once again, inimbitahan ni Jesus si Pedro, ni Simon, pumalaot tayo. At ihulog mo yung iyong mga lambat. Now, kilala ni Pedro, balikan natin ang kasaysayan, kilala ni Pedro, si Jesus, magaling kang guro. Master ka ng salita ng Diyos. Pero, expert ako as a fisherman. Yung tatay ni Pedro, fisherman. So, kinalakahan na niya ito. Now, kaya pala siguro, ito lang po sa pantaha ko. Sabi niya in verse 5, Master, we have toiled all night and caught nothing. Magdamag po kami ng isda, pero ni isa, wala kami nahuli. In other words, butata. Alam niyo po, para po sa mga mangingisda, pag wala kang huli, masakit yun para sa iyo. Wala kang maidadalang pera sa ibabaw ng lamesa mo para sa iyong pamilya. Wala kang source of income eh. So yung umagang yun, habang dilidinis sila siguro yung mga lambat nila, siguro malungkot sila, wala tayong nahuli, wala tayong ibibenta, wala tayong pera, wala tayong ipapakain sa ating pamilya. Now, sabi dito ni Pedro, nevertheless, at your word, I will let down the net. Sabi niya, sa Tagalog, parang ganito, no? Siguro, ang iniisip ni Pedro, sino ba tong rabay na to eh? Mangingisda ako eh. Okay. Para tumigil ka na lang, nevertheless, at your word, pwedeng ganon, ano? I will let down the net. Now, nakita niyo po yung difference? Ano po ang sinabi ni Jesus? Tingnan natin yung big difference dito, ha? Jesus to Simon, hey, launch out into the deep and let down your nets for a catch. Sabi ni Pedro, in verse 5, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. Sabi nung ating mga nakagisnan, pag sumunod ka, pagpapalain ka. Pag hindi ka sumunod, pagpapaluin ka. Now, may apply ba natin itong principle na ito dito sa kasaysayang ito? Now, balikan po natin. Tingnan niyo po ang sabi ni Jesus kay Simon. Ang ipinag-utos niya, let down your nets, plural. Tinignan ko, hindi original, plural po talaga. Sa Tagalog, ihulog mo ang iyong mga lambat, mga, plural. Sabi ni Pedro, nevertheless, at your word, siguro sabi niya, sige na nga, para matigil na lang tong master na to eh. Kulit. Mangingisda nga, wala nga ako nahuli. Nevertheless, okay, master, nevertheless, at your word, I will let down the net. Now, let me ask you, did Simon fully obey? Hindi eh. Di ba meron tayong pagsunod sa Diyos na okay lang, mairaos lang. Di ba naiinis tayo sa mga anak natin? Sumusunod ka ba talaga? Sumisinghay ka pa. Alin nga dito bata ka, mapalo kita. May ganun tayo, di ba? Hindi natin pagpapalain. Now, tingnan natin ang sumunod na pangyayari.
Kasi babalikan natin yung prinsipyo ng maraming simbahan. Pag sumunod ka, pagpapalain ka. Pag hindi ka sumunod, pagpapaluin ka. Now, nakahanda na kaya yung sinturon ni Jesus dito para pagpapaluin niya itong si Simon? Medyo may angas eh. May angas si Pedro eh. Now, tingnan natin ang sumunod na nangyari. Verse 6 na tayo ng Luke chapter 5. And when they had done this, anong ginawa nila? Nilaglag nila yung kanilang lambat, net, singular. They caught a great number of fish and the net was breaking. Bakit kaya halos masira na yung net? Because, sabi ni Jesus, nets. Nilaglag mo, net lang eh. Talaga mawawasak yan. Halos mawasak. Pero wala silang narinig kay Jesus. Pwedeng, kung ako si Jesus, sabihin ko na, ano ka? Ang kulit mo kasi. Sinabi na ang nets eh. Plural, hindi net lang. Now, wala kayong narinig na ganun sinabi ni Jesus. Ang galing ni Jesus, ano? Full of authority. Tahimik lang. Siguro nakasmile lang siyang ganun. Ano? So they signaled to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled the boats so that they began to sink. So tinawag po nila yung kanilang mga business partners. Humingi sila ng tulong. Why? Kailangan po nila ng iba pang nets. Siguro yung nets ni Pedro, naubos na. Now, tulungan nyo kami. Ang dami nito. Now, nakarinig po ba tayo ng condemnation mula kay Jesus? Wala. Amen, church? Wala. Wala tayong narinig. Now, ang question, bakit po kaya, nung habang nangingisda sila Pedro, kasama ng iba pang mga mangingisda, wala silang nakuha mga isda. Pero nung si Jesus po, ang tumapak na sa boat ni Pedro, ang dami nilang nahuling mga isda. Alam niyo kung bakit? Bakit pinagpala si Pedro? O bakit siya ay graced, hindi lang siya blessed? Because the Lord was with Peter. Kapag hinayaan po ninyo na pumasok sa inyong bangka ang Panginoong Jesus, in this case, it's a type of your business, your ministry, your career. Pag hinayaan yung sabi ng Panginoon, pwede ba akong maging kasosyo mo? Yes, Lord. Posibleng hindi nyo maranasan ang biyaya ng Diyos. Now, dito po si Pedro, hindi po siya pinagpala ng Panginoon. He was graced. Why? Because undeserved favor po ito eh. Hindi siya deserving, hindi siya sumunod eh. Hindi po ba? Now, pinagpapalo ba siya ng Panginoong Jesus? Hindi eh. Ano ginawa sa kanya? Hindi lang siya pinagpala. Pinagyaman pa siya sa biyaya. Amen. So sabi ng Romans chapter 5 verse 20, moreover, the law entered that the offense might abound. But where sin abounded, grace abounded much more. Naalala niyo yung song natin kanina? Perfect yung song eh. Sukdulang biyaya. But where sin increased, nakita niyo po yun? Where? Location. Kung saan daw po nananagana ang kasalanan, doon din po, mas lalo pang nananagana ang biyaya. Saan nanagana ang kasalanan dito ni Pedro? Sa kanya hindi pagsunod. Laverne, sumunod naman siya eh. Hindi nga fully. Pero where sin abounded, grace did much more abound. Wow! Hindi siya pinalo ng Panginoon. Bagkus siguro nakatingin ang Panginoon sa kanyang ganon. And I believe that God's goodness, Jesus' goodness, led Peter to repentance. Now, tingnan niyo po yung sumunod na mga nangyari. Ito tayo. Skip natin Ephesians 1 verse 6. Skip natin. Luke 5:8. When Simon Peter saw it, nakita niya yung net-breaking loads of fish. He fell down at Jesus' knees, saying, depart from me, for I am a sinful man, O Lord. Nung first time nilang nagkita ni Jesus, wala siyang realization na ganito. Walang dating sa kanya si Jesus eh. Pero when he saw Jesus' goodness, even though he did not fully obey yung command si Jesus, let us launch into the deep and let down your nets for a catch. Nets, hindi siya sumunod, even though hindi siya sumunod. Nilagay naman niya, net lang, pero net-breaking loads of fish po ang dumating sa kanya. Ano po ang nagkaroon ng pagbabago sa kanya? Tingnan niyo po ang pagbabago. Nakita niya kanyang sarili before God, before Jesus. He knelt down at sabi niya, depart from me, for I am a sinful man. So nakita niya yung kanyang kaliitan. Siguro nung first time nila nakita ni Jesus, at kani-kanina lang medyo yabang niya, no? Boy, expert mangingisda ako. Rabay ka lang. Huwag ka na makialam. Kaya niya siguro sinabi kay Jesus, nevertheless. Siguro medyo
Medyo sarcastic pa si Pedro, no? Sinabi mo, Master, sige, ihulog ko yung net ko. Marahil ganon. Pero after what happened, after he saw Jesus' goodness, he knelt at Jesus' feet, and sabi niya, depart from me, for I am a sinful man. So that's the first thing that happened. Nakita niya yung kanyang pangangailangan bilang isang sinner. And then, kung mapapansin niyo po, in verse 5 kanina, isa pang bagay na malaking pagbabago sa kanya, when he saw Jesus, in-address po niya si Jesus as Master. Rabbi lang. Pero after what happened, nakita niya yung miracle. Ang daming isdang naglapitan sa Panginoon. Wala po kayong magagawa. Kung nasaan si Jesus po ay blessing magnet. Pagkasama mo si Jesus, talagang didikit at didikit ang pagpapala at biyaya sa inyo. Now, paano na po in-address ni Pedro si Jesus? From Master to Lord. Wow! So kapag meron kayong kapahayagan ng kabutihan ng Diyos, talagang mag-iiba ang tingin mo sa Panginoon. Hindi lang natin siya Master. Kasi you have to see yourself, hindi ka lang servant. Ang gusto ng Panginoon, you have to see Him as Lord at tayo po yung Kanyang mga minamahal na anak. Hindi tayo alipin ng Diyos. Tayo po yung naglilingkod dahil alam nating mahal tayo ng Diyos. That's the big difference. Amen. So walang takot, ano? Amen. So, totoo pala sinasabi ng Romans chapter 2 verse 4, or do you despise the riches of His goodness, forbearance, and long-suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance. And the word repentance, in Greek, it's metanoia. Pag sinabing metanoia, change of mind. So nakita mo yung pag-change ng mind ni Pedro? Depart from me, for I'm a sinful sinner. Hindi lang niya sinabi kay Jesus yun. He knelt at His feet. Wow! Tayo po ngayon, meron na tayong reverence sa Panginoon. When grace found us. Amen. Alam mo mga kapatid, hindi lang po tayo kinawaan ng Diyos. Hindi po. That's mercy. Grace found us. Amen? Now, once again, mga kapatid, hindi po pinagpala si Pedro dito. Hindi rin po siya ginantimpalaan. Despite, hindi po siya nag-fully obey. Hindi rin po siya pinalo. Ang nakabit po niya, biyaya. Because this is unmerited favor. Siguro, at the back of his mind, reklamo siya ng reklamo. Magpapahinga na lang ako, sumingit pa tong Jesus na ito. Wala ngang huli. Pwedeng gano'n, di ba? Minsan sa mga pangit na pangyayari, parang feeling natin, ano ba yan, nagkasabay-sabay. Nakabili nga ng rep, sira naman yung washing machine. Pwedeng gano'n po, di ba? Pero hindi eh. Ang ganda pala ng gagawin ng Panginoon. So even though nagre-reklamo tayo from the inside, but God keeps on gracing us. It's not just blessing us, but gracing us. So mga kapatid, gusto ko lang pong iwan to sa atin. No? Each and every day, let's have something na pagpasalamat sa Panginoon. Ako lagi kong sinasabi ito sa mga anak ko. Pag kayo nasa harap ng kainan, be thankful. Una sa lahat, meron kang pagkain. Tapos meron ka pang tubig. Pagpasalamat natin sa Panginoon. Alam niyo po, mahirap kumain ng walang tubig. Hindi ka mabubusog. Pwede ka pa bulunan. Kaya sinasabi ko rin sa mga anak ko, pagpasalamat tayo. Meron kang pagkain at yung kinakain mo, gusto mo pa. Wow! That's good, di ba? Ito pa maganda. Dapat po lagi tayong tumitingin ng mga bagay na magiging grateful tayo sa Panginoon. Nung kinain mo na yung pagkain yan, in a matter of time, may ilalabas mo yan. Kasi marami po mga tao sa inyo kumakain hindi naglalabas. Anong tawag sa kanila? Ako, constipate. Mahirap ma-constipate. At pag yan po lumala, pwede ka ipasok sa ospital. Hindi ka na nakapaglabas, pinasok ka pa sa ospital. Kaya nga ipinasok kasi hindi ka makapagpalabas. Ngayon, di ba? In just a matter of time, yung kinain mo na ilalabas mo. Ibig sabihin, gumagana yung ating internal organs. And that's good news. Hindi yung tipong, lagi na lang po nakikita natin yung mga masasama sa paligid natin. No. Look for something na magpapasalamat tayo sa Diyos. Amen. Yung bang pagising natin sa umaga, anong ulam natin? Oh, thank you, Lord. Ang sarap. Kahit tuyo lang yan. Pero pag masarap po yung kwentuhan ninyo ng family niyo,
ang daming bagay na pwede tayong ipagpasalamat. Amen. Now, you have to look for those things. Now, seeing God, looking your life through Jesus' lens, and seeing things na even though parang pangit, Lord, pero all things work together for your good. Amen. Whether pangit yan, pero mamaya po papagandahin ng Panginoon yan because we have a God who specializes in divine turnarounds. Wow! So dito po, seemingly, yung kay Pedro, parang wala siyang huli. Pero eventually, nung pinapasok niya si Jesus, and that's a type of, pinapasok natin sa ating mga career, sa ating mga trabaho, sa ating mga anumang bahagi ng ating buhay si Jesus, imposibleng hindi ka biyayaan ng Panginoon. At dito po, biyaya na kami ni Pedro. Sabi niya, grabe, ang dami kong ibibenta. Marami siyang ipapakain sa kanyang pamilya. Hindi po ba biyaya po ito? Amen? So, totoo ba? Pag sumunod ka, pagpapalain ka, at pag hindi ka sumunod, pagpapaluin ka, hindi po. Hindi ko sinasabing, hindi kayo sumunod. Sumunod kayo, believing na mabuti po ang Diyos. Na hindi kayo paparusahan ng Diyos. Wala pong ganon. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Now, pag nakita niyo po ang katotohanan ito, imposibleng hindi kayo sumunod sa ating mabuting Diyos. Amen. At nagiging grateful pa po tayo sa Kanya. Now, as we end, dito na tayo. Last part na tayo. Let's go back to our question. When God closes a door, does He open a window? Ano pong sagot natin? Yes. But not just a window, but windows. Wow. Sa isang bahay, ano mas marami? Pintuan o bintana? Bintana. So pag nagsara ng pintuan ng Diyos, ibig sabihin, bubuksan niya ang mas maraming bintana at maraming bintana sa bahay. Amen. So ibig sabihin, mas maraming biyaya. Katunog pala ng bintana, biyaya para sa atin. So ito ang ating solution as we end. Dito muna tayo. Ephesians chapter 3, verse 20. Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. When you pray, God will never answer your prayer because He will over-answer your prayers. No, ako po yung nag-pray. Sabi ko, Lord, wala kaming washing machine. Sabi ng Panginoon, huwag ka na bumili ng traditional. Automatic ka na. And I will provide for you. And indeed, He provided for us. Doon ko na-appreciate, pambihira, ba't ngayon lang natin naalaman to? Ang ganda pala ng automatic. Sa mga traditional po, automatic the best. Kasi di naman pala ganun kamahalan. Ang bira, minsan, no? Hindi lang tayo nagre-research eh. Ano ako doon? Sayang, ano? Sabi ko, noon pa to. Now, praise God, ano? So ito po ang ating solution. Believe that God has a wonderful plan for your life and that He wants to prosper you in all aspects of your life. Amen. Why? Bottom line, because He loves you. So wala po ang Diyos in the business of punishing you, but He is in the business of blessing you. Wow! Do you believe it, church? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Now, I will give you some verses po para patotohanan po ito. Sabi ng Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans that I have for you, sabi ng Diyos. I know. Alam na niya. Declares the Lord, plans for welfare and not for calamity. Hindi po niya kalooban na tayo po'y binabagyo. To give you a future and a hope. Isa pa sa mga verses na maganda po. Sunod. Luke 12:32, do not fear, little flock. For it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. At ang kingdom po ng Diyos walang pagkukulang. Wow! Hebrews chapter 6 verse 14. Saying, surely blessing, I will bless you. And multiplying, I will multiply you. So God is in the business of prospering you in all aspects of life. Spiritual, sa soul, and even po sa ating physical. Wow! Now, Jeremiah 29 verse 11. Tinignan ko po ito sa Amplified. For I know the plans and thoughts that I have for you, says the Lord. Plans for peace. See, gusto ng Panginoon kapayapaan. And for well-being and not for disaster, to give you a future and a hope. And that's why, believe God's great plan for your life. Amen, church. At alam niyo, kaibigan, gusto kong kausapin yung mga nanonood sa atin. Kung kayo po'y wala pang relasyon sa Panginoon, hindi po niyo mararamdaman talaga, hindi niyo mararanasan yung max na buhay na gusto ng Diyos para sa inyo. But the thing is, gusto niyo pong maranasan mo yung buhay na ganap at kasiyasiya. Ito ang sabi niya in John 10 verse 10. So you have to believe that meron pong magandang plano ang Diyos para sa inyo. Now, first things first, para po maranasan niyo po ito, may invitation sa inyo ang Diyos.
you need to receive His Son as your Lord and personal Savior. Kasi pag hindi po ninyo pinapasok si Jesus sa inyong mga bangka, hindi nyo mararanasan yung maraming isda. Pero kapag hinayaan mo si Kristo na mamahala sa iyong bangka, sa iyong buhay, sa iyong business, sa iyong karera, hindi ka lang pagpapalain. Ikaw ay bibiyayaan pa. Pag sinabing biyaya, undeserved favor, unmerited favor. Wala kang ginawa. Wala kang iniambag, pero pinagpapala ka. Unearned favor. Hindi ka pinagpapala ng Diyos dahil sa iyong kabutihan, sa iyong pagsunod. Hindi, kundi dahil sa kanyang kabutihan. Yun po ibig sabihin ng grace. Now, sabi ng Romans 10 verse 9, if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your heart that He was raised from the dead, you shall be saved. So gusto kong imbitahan, ikaw na nanonood sa ngayon, kung gusto mo maranasan ang buhay na ganap at kasiyasaya, pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito mula sa inyong puso. O Diyos, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil wala pa akong kakayahan para iligtas sa aking buhay. At naniniwala po ako sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Inangkin mo na lahat ng kasalanan ko. At mula po dito, Panginoon, naniniwala din po ako na pinawi mo na ang aking kasalanan. At inaangkin ko rin po ang buhay na ganap at kasiyasaya, ang buhay na wala hanggan. Salamat, Panginoon, sa iyong kaloob na kaligtasan dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kung isa po kayo sa dumalangin ng dalangin ito, binuksan ninyo ang inyong mga labi, binuksan ang inyong mga puso, manampalataya po kayo, lumakad kayo sa pananampalataya, kayo po ay ligtas na. Ibig sabihin, pinapasok nyo na si Kristo sa inyong buhay, mararanasan nyo po hindi lang pagpapala. Wala pong pagpapalo, kundi biyaya, nananaganang biyaya. Amen. Welcome to the family of God. Now, church, tayo po tayo. At habang inaawit po natin ang awiting ito bago tayo manalangin at pagpasalamat sa Panginoon, pwede po bang angkinin natin at sadyang nananagana po ang biyaya ng Panginoon? Higit pa sa ating mga ginawa sa Diyos, sukdulan po ang kanyang biyaya. Sa Tagalog, kung sinabi sukdulan, extreme, hyper. Kaya po, we have a hyper grace. Ito po yung ating nararanasan. Indeed. So, pasalamatan natin ating Diyos as we sing this song. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa. Oh, salamat, Panginoon. Kaysa aking mga pagkakasala, higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukulang biyaya, O Diyos ng katarungan At katwiran. Na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig Na mas malawak pa. mas malawak pa Purihin ka, O Diyos. kaysa aming mga pagkakasala. Higit pa sa buhay Higit ko. pa sa buhay ko. Salamat sa sukulang biyaya mo. Alam niyo po bakit sukdulang biyaya? Romans chapter 5 verse 20, yung second part. Where sin increased, grace did much more abound.
Sabi nung talata, word sin, where is location? Going back sa buhay ni Pedro, si Pedro po, bago mamatay ang Panginoong Hesukristo, saan niya po ipinagkanulo si Kristo? Bibig niya. Where sin increased, na nagana ang kasalanan sa bibig niya. Pero, alam niyo po, ito po yung nangyari, pinagkanulo niya si Kristo bago po mamatay ang Panginoon. Sobrang kasalanan ang nangyari at ginamit yung bibig niya. Hindi lang niya pinagkanulo ang Panginoon, talagang hindi niya kinilala. 3 times pinagkanulo niya ang Panginoon. Pero alam niyo, in the book of Acts, where sin increased, kung saan na nagana yung kasalanan, yung bibig din po ni Pedro ang ginamit para ilabas ang biyaya ng Diyos at maraming naligtas. Sa 12 disipulo ni Panginoong Jesus, si Pedro, titingnan natin, sobrang ang dami kasalanan ginawa. Pero siya ang ginamit ng Panginoon sa book of Acts. At marami po mga tao ang naligtas. So kaibigan, anong point ko? Marahil ang pananaw mo sa sarili mo, napakamakasalanan ko. Where sin increased, lalong nananagana po ang biyaya sa iyo. Hindi para magwalwal sa kasalanan, hindi para magwala sa kasalanan, kundi makita mo sa sarili mo that you are indeed greatly blessed and highly favored. Hindi po nakabase ang pagpapala ng Diyos sa iyong mga ginagawa. Although, ang obedience po natin, ginagawa natin ng pagsunod dahil alam nating mahal tayo ng Diyos. Hindi dahil sa natatakot tayo dahil meron pong penalty. Hindi. Pero dahil alam mong mahal ka ng Diyos, wala kang magawa kundi suklian. Nagre-reciprocate tayo ng kabutihan sa Diyos at ito po yung ating paglilingkod. Amen. Gaya po na nangyari kay Pedro. Mula po sa pagkilala niya bilang master nung kanilang unang pagkikita. Pero when he experienced yung nananaganang biyaya, ang daming isda na naglapitan sa kanilang lambat. Bagaman, isang lambat lang yung kanyang inihulog. Hindi siya fully nag-obey kay Jesus. But, naranasan po niya net-breaking load of fish. Pinagpala siya, hindi siya pinalo. Ganon din po tayo. Kaya po tayo ay sobrang nagkakaroon ng pagbabago ng isipan, sobrang mamamangha sa kabutihan ng Diyos dahil naranasan po natin ang sukdulang biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Sa English nga, pag sinabi natin sukdulang, extreme grace. Indeed, God's grace is so extreme na maraming mananampalataya hindi nila maunawan, but this is the truth. But God's goodness, gaya po na nangyari kay Pedro, led him to repentance. At yun din po ang nangyayari sa atin. So church, I would like you to give back all the praise and worship sa Panginoon dahil pwede nating balik-balikan na ating mga buhay. Ang dami nating pagkukulang sa Panginoon. Pero never once tayo pinarusahan. At hindi na nga po mangyayari yun. Pagkos ang ginawa sa atin ng Panginoon, niligtas pa tayo, pinagpala at binayaan. So sa pagkakataon po ito, kung meron kayong mga duda o pag-aalinlangan, sabihin natin sa Panginoon. But you have to believe that maganda po ang plano ng Diyos sa buhay ninyo. At dalayan ko po, ito pong mga pinag-usapan natin ito, even po nanonood sa atin online, ay pumawi na po sa mga takot natin sa hinaharap. Because you have to believe that meron pong wonderful plan ang Diyos sa buhay mo. Maganda yon. At napakaganda po nun. Nakita natin sa buhay ng balo kanina, sa 2 Kings, at sa buhay po ni Simon Pedro. So I would like to pray for you, kapatid. Mga nanonood online, makasama natin dito on-site. God has a wonderful plan for your life. Amen. Let's pray. Father, Abba, salamat po dahil ang ganda talaga ng mga ginagawa mo sa aming buhay. At even though maraming pagkakataon hindi po namin na-appreciate po ito, but thank you, Lord. Every Sunday, binibigyan mo kami ng opportunity to see these things in the light of grace, grace. Salamat, Panginoon, dahil nakikita namin how super blessed we are because of your extreme grace sa iyong sukdulang biyaya. Sa kabila po na aming kawalan at madalas sa pagkakataon din sumusunod sa iyo, pero nag-uumapaw po ang iyong biyaya sa aming mga buhay. Kaya wala kaming dahilan para mangamba, matakot, magduda sa aming hinaharap. Salamat sa iyo, Aba. Salamat sa iyo, Ama. Mga kapatid, ano man po mga daladalahin nyo sa buhay sa ngayon na nagdudulot sa inyo ng takot at pangamba, hayaan mo yakapin ka ng Diyos ng kanyang pagmamahal. Sabihin mo sa Panginoon lahat ng iyong kabigatan.
O Diyos, naririnig niyo po at nakikita mo ang puso ng aming mga kapatiran. Panginoon, yakapin mo sila na yung biyaya. At alam namin, Panginoon, mas sigit na makapangyarihan ang yung biyaya kumpara sa aming mga pagkukulang. At dahil, Panginoon, sa mga katotohanan ito, ang iyong kabutihan na siya naghahatid sa amin sa pagbabago ng aming isipan. Gaya na nangyari kay Simon Pedro. Salamat, O Diyos. Salamat dahil pinapawi niyo na po ang aming mga takot at pangamba sa hinaharap. Salamat, O Diyos, dahil meron kami inaabangan na mabubuting bagay na siya po nagbibigay sa amin ng maliwanag na pag-asa. Salamat, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, gagamitin mo aming sambahan para ihayag ang mga katotohanan ito. Salamat, Panginoon, dahil ay yung kabutihan na siya naghatid sa amin para lalo pa kaming mamangha, maglingkod, at mahalin ka ng lubusan dahil kayo po ang unang nagmahal sa amin. Kaya naman, lahat na aming mga pangamba, takot at duda, pinawi mo na. Purihin ka, O Diyos. Salamat sa iyong pagpapala at biyaya sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin na pagpupuri at pagpapasalamat at pagsamba sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen at Amen. Great Grace Church, thank you for joining us. See you next time. Amen. We thank you, Lord, for a fresh revelation. I learned a lot today. How about you? Let us know in the comments below your favorite takeaways from today's message. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offering. But let me remind you that your tithes belong to your home church. And if you are new and you consider Solution Grace Church as your home church now, here are the ways on how you can give your tithes and love offering. You can see it here on screen on how you can give. You can get our account number, or if you're outside the Philippines, you can scan the QR code of our bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let's lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Bettina, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.